Ano ang handa mong isugal para sa online sugal na scatter? Ang jeepney driver na ito, hindi alintana ang peligro. Nagawa pang mag-scatter habang namamasada. Mapangahas din ang isang ito, nagsusugal habang nagmomotor. Nag-report ako na hold up. May naiulat ding nagpanggap na na-hold up. Sa ambit ni kwarta, naubos ko sa sa tawag na scatter. At ninakawan ng pera, gayong ang totoo, natalo lang pala sa scatter. Ito yung sinasabi mo na hold up ka dito. Yes, sir. Hindi ka na hold up dyan, dumiretso ka lang. Eto ka na, paano ka na hold up? Pero ang pinaka nakababahala, may mga nalululong sa online sugal na ito na tila ang naging kapalit, sarili nilang buhay. Gaya sa sinapit ng isang teacher mula sa Isabela na nitong May 10, natagpuan na lang na wala ng buhay. Lending online sa scatter. Siya nakautang 200,000 ang kanyang na-loan. Na-addict siya siguro doon. Ang sinasabing nalulong sa scatter, ang anak-anakan ng gurong si Arsenio na si Kenneth, hindi niya tunay na pangalan. 13 anyos lang daw si Kenneth nang kupkupin siya ni Arsenio. Magaling na estudyante dahil nasa science section. Nasa top 3 siya doon. Pinag-aral niya si Kenneth hanggang naging ganap din itong guro. Cum laude, academic excellent ang kanyang nakamit sa school. After graduation, tanggap agad siya dahil magaling talaga. Pero nitong mga nakaraang buwan, may napansing pagbabago si Arsenio kay Kenneth. Palaging cellphone. Si Kenneth, nauubos na raw noon ang oras, kaka-scatter. Halos hindi siya mapalingon pag tinatawag siya dahil naka-concentrate doon sa cellphone niya. Nung una, tila sinuswerte pa raw si Kenneth. Biglang nanalo ng 19,000, tuwang-tuwa. Then after siguro 2 weeks or 3 weeks, nanalo ng 26,000. Nagpapadala, pangkuryente, bigas. Nakakatulong na po sa aming pangangailangan, lalo na po sa nanay namin na mahirap po ang buhay. Pinariringgan ko. Alam mo, yung mga taong nag-i-scatter daw kung ano-ano ang kapahamakan na pinaggagawa nila sa buhay nila dahil nalulung sila. Pero huli na raw ang lahat ng paalalang ito. Si Kenneth kasi pumanaw matapos wakasan ang sarili niyang buhay. Malungkot po, ma'am. Kasi po, nawala yung kapatid namin na nagsakripisyo para makapag-aral siya. Nang buksan nila ang naiwang cellphone ni Kenneth, sakalang nila natuklasan na baon na pala siya sa utang. Nung nabasa namin na magpapadala ng bulaklak para sa kanya, ihahandaan ka namin ng kabaong, papatayin ka namin, pupunta kami sa school mo para ikalat namin doon na ganito ganyan yung utang mo. Nagulat ako na mayroon pala siyang online lending. Ang hinala nila ang mga inutang ni Kenneth sa mga OLA o online lending apps ang siya raw ipinantaya niya sa scatter. Na-addict siya siguro doon. Biktima po lang siya ng sistemang online games dahil po sa pangangailangan. Ayaw ko nga siyang mawala sa akin. Mahal na mahal kita. Paubaya ko na lang yung buhay mo sa Diyos. Ayon sa datos ng PAGCOR o ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, noong nakaraang taon, 10 milyong mga Pilipino ang naitalang nakarehistro sa online gambling. Nasa 32 milyon naman ang mga active online gambling account na karamihan mga mahihirap o hindi nakakaluwag sa buhay. Kung mayaman ka, pupunta ka ng casino. Pero ngayon, dahil nga sa teknolohiya, mas naging accessible na siya. Nasa krisis ang ekonomiya natin. Mataas ng bilihin. Kaya yun, yung mga Pilipino ay maghahanap talaga ng paraan niya para dumiskarte. Yung iba, magsusugal na lang talaga. Samantala, ang labis-labis na paglalaro ng scatter maituturing na gambling disorder. Basta online games, syempre ginawa yun para maging addictive. So gumagamit sila ng behavioral psychology para maakit ang tao, tapos ma-addict sila sa game na yon. Hindi na nila makontrol ang sarili. Gaya na lang nang nangyari sa ginang na ito na nagpadala kamakailan ng isang liham sa aming programa. Ayon sa kanya,
nang dahil sa pagkakalulong niya sa scatter. Hindi lang buhay niyang nasira, pati ang kanyang negosyo, trabaho, at ngayon, pati raw kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang nagpadala ng sulat, itago natin sa pangalang Christine, nagtatrabaho bilang cashier at mag-isang itinataguyod ang dalawa niyang mga anak. Okay po yung buhay naming mag-iina. Nakatira po kami sa maayos na apartment. Nabibigay ko po yung mga pangangailangan ng mga anak ko. Pero nagbago raw ang lahat nung naengganyo siyang mag-scatter nito lang nakaraang taon. May vlogger po kasi ako na pina-follow. Nainganyo akong pindutin po yung sinasabing link sa baba kasi mamimigay daw ng ganito, ganyan. Sa unang subok ni Christine, ang kanyang tinap up o itinaya, 500 pesos. Binigyan po agad ako ng 25,000 po. Tapos simula po noon, nainganyo na po ako maglaro po dahil parang feeling ko baka ito na po yung magbibigay ng swerte sa akin. Yung 10,000 po na ginawa kong kapital is nagdoble naman po siya, naging 20,000. Ngunit tila pinasabik lang daw pala siya. Mula kasi noon, si Christine sunod-sunod nang natalo. Nararamdaman ko po na unti-unti po nilang binabawi. Ang dami ko na pong na-miss na po na bayarin, hindi sinugal ko po yung buong sahod ko. Pero hindi pa rin po ako nadadala noon po eh. Kasi po lahat ng natatalo kong pera na gusto kong bawiin. Sa kagustuhan niyang mabawi ang naipatalo niyang pera, nilakihan daw ni Christine ang kanyang taya. Kinuha niya ang pera mula sa perang ipinagkatiwala lang sa kanya. Ang usapan po namin ay i-business po namin ng pagpapautang. Every time po na may masisingil ako in that day na mga 50,000, 30,000 po, pinusta ko po ng pinusta po. Ang hindi na malaya ni Christine, ang kanyang naipatalo sa scatter, umabot na ng mahigit kalahating milyong piso. Naipit lang talaga. Dumating na po sa point na andyan na po yung mga pulis. Hindi ko po maipaliwanag sa may-ari na sinugal ko. Papakasuhan po ako ng estafa. Nung nakita lang po niya yung mga anak ko, nagbago yung isip niya. Para magkaaregluhan, kailangang magbayad ni Christine ng 800,000 pesos. Babayaran ko po ng 10 to 12,000 a month. May trauma po ako eh. Parang natatakot ako every time na mag-ring yung phone ko. Wala po kaming halos makain. Nag-aalala po lagi yung anak ko, kaya hindi po siya pumapasok. Pinagsisiyan ko. Para mahinto no, yung addiction nila sa scatter, unang-una yung pag-admit sa sarili na addiction na. Humanap rin sila ng support group. If you see their advertising, it's cartoonish, it's fun, and it seems to be targeted to entice yung mga younger, no, yung mga kabataan. Sa billboard, maliit lang yung gamble responsibly. Ayon naman sa PAGCOR, bahagya namang tumaas ang mga nagpapa-self-exclusion o yung mga user na nagpapaban ng kanilang mga sarili sa online gambling sites para makontrol ang kanilang adiksyon. As of first quarter po of 2026, meron na po tayong mga 3,000 na mga naban or na proseso na mga applications for self-exclusion. For the year 2025, the PAGCOR share po for the electronic gaming amounted to around 53 billion pesos. If ibaban po natin yung online gaming, ang mangyayari po is lahat po sila magiging illegal lamang. Malaki yung chance na mas marami pong malululong dito. Malaki ang ambag sa ekonomiya ng mga gambling corporations. Okay, what does that mean? Tama yun? Wala bang ibang way? Gumaganda ba talaga buhay ng mga Filipino? Hindi naman. May isang golden na kasabihan sa pagsusugal eh. The house always wins. Na ang addiction, mga nalululong sa pagsusugal, hindi nila kasalanan yan. Produkto yan ng lipunan natin na walang mas magandang oportunidad. Bagamat may kampanya ang online gambling companies na maghinay-hinay sa pagsusugal, marami pa rin ang hindi makontrol o hindi kayang disiplinahin ang sarili. Nasisilaw sa pangakong instant premyo. Pero tandaan, sa anumang sugal, hindi lang pera ang naitataya, kundi lahat-lahat ng pinaghirapang buuin. Maawa po kayo sa mga tao po na kagaya namin na nilalason po nila yung utak para po kumita sila po.